Para po sa aking natutuhan po dito sa sagot po ng Biblia sa tanong po ni Sir Bayani Agbayani. Gusto po magtatanong ay ang sidekick po ni Kuya sa pelikula, si Sir Bayani. At maraming salamat po at naging bahagi kami ng advocacy ni Kuya Daniel dito sa pelikula po isang akin. Eric, ang tanong ko lang po, paano po ba na yung mga problema ang dumadating sa buhay ng bawat tao maging ah, daan upang makalimutan niya ito at lalo siyang mapalapit sa Diyos? Una, kasi ang buhay ay influenced by the power on high. The power on high, yung mataas sa lahat, ini-insist niya sa atin that He exists, that He is justice, that He is all-powerful. Hindi lang siya nagsasalita na maririnig natin, pero there is a way of God to show us that He is Almighty. Basahin natin ang 32-39 ng Deuteronomy. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatuwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Ayan. In this verse, ini-introduce ng Diyos ang kanyang power, ang kanyang sarili para sa tao. Dapat unang-una makilala mo, there is somebody na bumubuhay, pumapatay, sinusugat, nagpapagaling. Walang makakaligtas sa aking kamay, sabi niya. Kahit pa ikaw ang the most powerful man on earth, pag dumating sa iyo yung daan ng Panginoon, hindi ka makakapagreklamo. Bakit? Mamamatay ka eh. Magkakasakit ka. Kahit ikaw ay presidente pa, kahit ikaw ay huwes pa, kahit pa Chief Justice ka ng Supreme Court, dadating sa buhay mo that you will experience one day that there is a God na sumusugat, nagpapagaling, pumapatay, bumubuhay. Ngayon, paano yung mga problema dumarating sa buhay ng tao? Paano niya makakalimutan yon para makalapit siya sa Diyos? We have to work in coordination with God. Ang Diyos ay isang manggagawa, kapatid. Gumagawa siya ng mabuti araw-araw, pero nagpaparusa siya sa masasama. Kuminsan, pag dumating yung parusa ng Diyos, mamamangha ka eh, kagaya ng mga iba, namangha doon sa nangyari sa Leyte. 25:32 ni Jeremias, ang sabi ganito po, pakinggan. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan o dadamputin man o ililibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Akala natin po napakahirap na nung nangyari sa Leyte. Meron pa pong mas mahirap doon. Yung tiempong wala nang tataghoy, wala nang dadampot, wala nang maglilibing sapagkat patay lahat. Yun ay nakahula sa Biblia. Ito pong lahat ay mangyayari ito. Ako ay isa sa mga naniniwala na ang lahat ng sinasabing hula ng Panginoon ay nangyayari. Kaya, kailangan nating kumilala, first of all, na mayroong Diyos na nag-i-exist. And we have to work in coordination with Him. Kasi ang sabi po doon sa unang Corinto 3, versikulo 9, ganito nakasulat. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos. Tayo pong mga tao, tayo kamanggagawa ng Diyos. Ibig sabihin, ang main actor o ang main na gumagawa, ang Diyos. Tayo lang ay kamanggagawa. We are collaborators of His work. Kaya nga, instrument tayo ng kanyang paggawa ng mabuti. That must be done. Gaya ng panalangin, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. His will must be done. That is His will. But
Whenever the will of God is not being followed, whenever the will of God is being disobeyed, the will of God must be done. And what is the will of God? Pagka gumagawa tayo ng masama, marami siyang puwersa na pwedeng pakilusin. Pwede siyang magpalindol, pwede siyang magpa-tidal wave, pwede siyang magpabagyo. Basahin natin ng 9:5 ng Hope. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nilidiklik niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Yung paglindol po is a manifestation of God's wrath. Galit ng Diyos yan. Para magpaalaala sa tao to remind you na merong nag-i-exist na Diyos na hustisya. Yung pagdating ng tidal wave, kagaya nung napakaray kong narinig ng mga kwento, 9:6 ng Amos. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at binubukso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Kaya, ang Panginoon ang kanyang pangalan. Siya na gumawa ng balantok sa lupa. Alam natin yung balantok yung curvature of the earth. Which sometimes is impossible to believe na bakit pangyayari na ang earth naka-curve na gano'n, yung tubig niya na nakabalot sa earth, yung mga ocean natin, naka-curve din yan, may curvature yan because the earth is round. Kaya sabi ng Biblia, siya ang gumawa ng balantok sa lupa. Pero kahit na may balantok pa, may hindrance para yung tubig sumalunga dun sa balantok, nagagawa ng Diyos yun. Natatawag siya ng tubig sa dagat para ipukso sa ibabaw ng lupa. And nobody can resist that. Nakita natin ito sa Leyte. A sample ay nangyari sa Thailand some years back. Ngayon nangyari sa Leyte. Yung mga tidal wave, yan ay manifestation ng God's wrath. Ngayon, paano tayo, kung dumadating ang problema sa buhay, paano natin makakalimutan yun? Mawawala, mapapalapit tayo sa Diyos. Let us take everything that happens as a lesson to learn. Matuto tayo sa nangyayari sa buhay. Ang problema, pinaparating ng Diyos to tell us something. No, kaya ka nagkaganyan, masama kasi ginawa mo Ito, kaya ka nagkaganyan kasi nakalimutan mo na ako Yan, ginagamit po ng Diyos yan for us to think that we do not owe our lives. We do not manage our life. There is somebody higher than us that will always do His will in accordance with justice, equity. Laging may ibabalance ang Diyos And that will finally happen doon sa araw ng pagbubuhay. Ngayon, para makalimutan natin yung mga problema sa buhay, mapalapit tayo sa Diyos, 4:6 ng Pilipos ang sabi. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang Diyos naman pwedeng pakiusapan Sabi niya, kung mabalisa kayo sa anumang bagay, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Yun ang natutunan ni kapatid na Daniela. Sinasabi ko sa kanya, ang solusyon sa problema, kapatid, kasing lapit lang ng tuhod at ng sahig. Luluhod ka lang. Luhod ka lang pagka hirap na hirap ka na. Luhod ka, tumawag ka, may Diyos. I believe. Yung iba hindi naniniwala, but I believe that somewhere in the great somewhere, ears everywhere. Even in the darkest night, even in the worst situation, merong makikinig sa panalangin ng isang tao kung naniniwala ka sa Diyos. What we need is just to believe that there is somebody up there and to trust Him with all our heart and to put
on Him our cares. Gaya ng sabi ni San Pedro. Sa 5:7 ng unang Pedro, sa English, pakibasa mo. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Ilagak niyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. For He cares for you. Like a father that cares for his children, the Father in heaven cares for those who believe. Yun ang malaking solusyon sa problema. At siguro, matanda na ako para ninyo ako paniwalaan. I have gone so far. I have traveled the 4 continents of the earth. Hindi pa lang ako napupunta ng Africa. Pero lahat ng kontinente ng mundo napuntahan ko na. Kaya may mga chapters ng Church of God International sa lahat ng kontinente. Kahit sa Africa na hindi ko pa nararating through satellite, we have 8 satellite providers that show our program in all continents of the world. At kaya masasabi ko na meron na akong karanasan. I believe that there is God. Gusto kong i-share sa inyo. It is better to believe in God than to deny His existence. Why? Because if there is no one to help, if there is no human capable of helping or doing things which you wanted to be done on your life, meron ka pang mapupuntahan. Pag wala kang kinikilalang Diyos, hanggang tao ka lang. Pag wala ng taong makatulong sa'yo, wala ka nang madadaingan. It is very consoling to know that there is somebody up there that listens to the prayers of the poor, the neglected in society. At yung nasa mga kagipitan sa buhay. Yun ang paraan para malimutan ng problema, to pray. Because God will help you forget your problems in life. He will solve your problems. Karanasan ko yun. Siguro I'm old enough to be believed sapagkat naranasan ko ito for the last 67 years of my life. Under persecution po ako ng mga religious group sa ating bansa. Ibale, may isang araw naman. Salamat po, Ellie. Thank you po, brother. Para po sa aking natutuhan po dito sa sagot po ng Biblia sa tanong po ni Sir Bayani Agbayani, unang-una dapat po pala makilala natin ang Diyos na maging instrumento po tayo sa mga mabubuting gawa sa kautusan ng Diyos. At sa mga gumagawa po pala ng mga kasamaan, nagpaparamdam po pala ang Diyos na nagagalit siya sa pamamagitan ng tidal wave o tsunami na tinatawag at lindol. Pwede din po pala tayo ang gumagawa ng problema sa ating sarili tulad ng paggawa natin ng masama na nagiging cause ng problema. At ang isa pang dahilan, nakakalimot po tayo sa Diyos na sa mga problema dumarating sa atin, dapat po matuto po tayo na ang sagot po pala sa mga problema o balisa o naliligalig o nasa gipit na kalagayan ay ang panalangin po sa Diyos. Sabi po sa Pilipos 4:6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At sa unang Pedro 5:7 na inyong ilagak sa Kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Salamat po sa Diyos sa natutuhan ko po dito.